Bali mga ka-DIY, ito yung karugtong nung video natin kanina. So ito na yung actual natin dyan, no? Kung napapansin nyo, may LED na yan. Tapos nilagyan ko na ng heatsink, yung sinabi ko kanina na kailangan ng heatsink. Tapos ito yung sinasabi ko mga ka-DIY, yung automatic module natin. Ito yung nilagay ko na indicator. So wag kayong mag-alala mga ka-DIY kung wala kayong tinginan ng full charge at low bat. Dahil ito pong aking ginawa, automatic hanggang umaga po ang ilaw nito mga ka-DIY. Tapos may naka-built-in po dito na BMS na tinatawag. Yun yung battery management system na once na na-detect ng circuit na yon na full charge na siya, automatic mga ka-DIY, cut off na po yung charging niya. Kaya okay lang kahit magdamagang nakasaksak yan, kahit hindi natanggalin, walang problema. Okay lang yan mga ka-DIY dahil nga sinabi ko kanina, may built-in na nagka-cut off sa charging kapag full charge na. Tapos ang pinakamaganda mga ka-DIY, meron ding cut off voltage na kung saan na poprotektahan yung battery sa pagka-drain. Yun yung kaibahan mga ka-DIY ng gawa natin dito na DIY kaysa sa nabibili. Kasi ilang beses ako bumili ng mga online overseas na emergency light, wala silang tinatawag na BMS, yung kanyang emergency light. Mura nga mga ka-DIY kaso walang naka-install na protection sa battery. So ito mga ka-DIY yung sinasabi ko dyan mga ka-DIY, yun yung protection para sa battery, para sa cut off at full charge, tawag dito sa overcharge. Yun mga ka-DIY. Kaya medyo mas mataas ang presyo ng DIY natin kaysa sa nabibili online. Syempre kasama na din kasi dyan yung warranty natin, service warranty, na once na nagka-problema, huwag kayong magatubili na mag-PM sa akin dahil papalitan natin yung unit ng bago. Basta mag-PM lang kayo sa akin. So yun lang ang pinaka-importante mga ka-DIY. Ulitin ko ulit, BMS protection kahit walang voltage level indicator, okay lang kasi may cut off siya. So papakita ko sa inyo yung functional. Ito kasi mga ka-DIY, hindi siya iilaw kapag may solar. Yan, example, gumamit muna ako ng AC. Ang ginamit ko pala dito mga ka-DIY, yung kaninang pinakita ko sa inyo, ang module natin ay 6 volts. Kaso gumamit tayo ng step down para sa puti. And papakita ko sa inyo na gumagana yung automatic. Once wala nang nare-receive, automatic iilaw yung unit. Yan lang mga ka-DIY, napakasimpleng explanation dyan. Tapos tsaka natin i-off yung yan, may manual siya, pwede mo siyang i-manual. Tapos ipapakita ko naman sa inyo kung anong ginagamit kong input dito. Sa request ni sir ay 12 volt setup daw yung kanyang solar panel. So nagtesting tayo dito ng may power bank tayo, may tester tayo dito. Testingin natin yung ginagamit nating voltahe. So yan mga ka-DIY, meron siyang 11.97 na input. So kung meron kayo dyang mga available na solar panel, so pwede na yan mga ka-DIY, mag-PM lang kayo sa akin at nagko-customize tayo kung anong available yung solar panel dyan, para unit na lang ang bibili nyo sa akin sa solar panel, hindi nakasama. So testingan ulit natin, switch on. Tapos pag may solar panel, pag may solar panel, automatic off. Tapos mga ka-DIY, meron tayo dyan wala pang cover yan. Ito yung ano natin dyan, acrylic glass yan, na pagka may acrylic glass na ganyan yan mga ka-DIY. Yan yung unit ni Jules DIY Project. So PM lang sa interested mga ka-DIY kung meron kayong available na solar panel dyan. So PM nyo lang ako at gagawa natin ng emergency light, yung kung ano man available yung solar panel dyan. Kung ano available yung solar panel. So yun lang mga ka-DIY, maraming salamat ulit at pakishare and follow na rin po sa ating Facebook profile page. So yun lang po, maraming salamat ulit and God bless you all po.